reason why this is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Ngayon po ay araw ng Sabado, July 6 ng taong 2024. So isang mapagpalang umaga po sa lahat. Nandito po muli tayo sa programang Biyaya sa Pagkaanga. Dito lang po sa DWLB BBS FM 91.9. So good morning po sa lahat. Good morning po sa mga kamanggagawa natin, mga AMNI pastors. Good morning po. At of course sa mga masugid natin tagapakinig na patuloy na gumigising ng maaga para lamang po makinig sa programa natin. So isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapastoran, sa ating mga tagapakinig at of course sa mga kapamilya natin na nakikinig din. At of course yung mga manunood pa kasi dahil sa social media natin ay naabot na kahit saan sulok ng sabi nga lupalop ng mundo, pwede nang mapanood ang programa na Biyaya sa Pagkaaga dahil lamang sa social media. So isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. And of course, good morning kay Sir Ariel. Good morning po. Morning sir sa pagsama ngayong umagang ito. So again, July 6, Saturday na naman. Ano po, ang bilis po ng natin panahon para sa sabi nga July na, half of the year already ang natapos. So kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan ang lahat ng ating mga tagapakinig at sa bawat isa na kakapanood pa. Praying and hoping na tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Tayo po muna manalangin para po sa ating pagpapatuloy para sa programang ito. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, salamat po. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, pisikal, Panginoon God. Muli po, Diyos, sa iyo, tinataas, Panginoon, ang oras na ito, ang programang ito, Panginoon God. Salamat po, Diyos, muli, pagkatiwalaan namin na iyong salita at pagkatiwalaan, Panginoon God, ng pangunawa, Panginoon. Ang bawat isa na tagapakinig, Panginoon, Lord God. Salamat po, Ama, muli, patuloy mo kaming samahan ng Banal Espiritu na ibibigay sa amin ng patuloy na kalakasan sa aming spiritual na buhay. Muli po, Diyos, sa iyo, tinataas ang oras na to at patuloy kang papurihan, mapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So muli po, isang palang umaga. Napakaganda po ng umaga natin. Bagamat kanina po ay umaambon-ambon, pero hindi man po natuloy yung ulan talaga. Kaya yung kalsada po natin medyo iba yung mainit pero malamig. yung kalsada medyo po na. So at magandang umaga po sa lahat ng kasalubong natin. Punta dito, madami-dami yung mga nagjo-jogging ngayon. Kasi Saturday pa lang ngayon. Kaya maraming nag-eehersisyo, nag-exercise ng mga kabataan pa. Maraming salamat sa pagpapala ng Diyos sa buhay nila. Na talagang pinagkakaluban ng kalakasan. Even yung mga senior citizen na talagang pagpapalakas pa rin ng Panginoon. Sabi nga, health is wealth. Pero sa oras na to, sabi nga, spiritual health ay wealth pa rin. Ang spiritual na kalakasan ay pa rin, wealth. Sabi nga, mas maganda yung spiritual na mas malakas yung spiritual na buhay natin, mas malakas din yung physical natin. Sabi po. So, dahil po sa umagang ito ay ito po tayo sa usapan natin. Dito po sa dalawang verse lang sa bawat tagapakinig na o sa lahat ng tagapakinig natin. Samahan niyo pa ako kung kuya po ay nasa inyong mga tahanan o kaya sa inyong mga kung saan man po kayo naroon at kung kayo may mga Biblia na malapit sa inyo. Sa Genesis ito po yung sabi nga po dito yung pagkakasala ng tao. Yung account kung saan nahulog sa pagkakasala si Adan at si Eva. Pero dalawang verse lang ang ating gagamitin. Sa Genesis chapter 3
verses 5 and 6. Basahin ko po, sabi po dito, "For God knows that when you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil." So when the woman saw the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. So ito po yung account kung saan ay nagkasala si Adan at Eva. Ano po, ito po yung sabi nga sa, kung may mga Biblia po kayo, ito po yung sabing the fall of man. Ano po, ito po ay nangyari before pang sabi nga or after na create ng Diyos ang lahat ng bagay po. So sabihin talagang napakasagana nung unang panahon na create ng Diyos para sa katauhan ni Adan at ni Eva. Ano po, so baga kumpleto ang lahat at masagana ang buhay nila. Pero ito po yung nangyari. Ano po, nangyari yung pagkakasala ng tao at simula po doon sa account na yun ay tayo pong mga tao ay nahiwalay spiritually. Yung relasyon po natin sa ating Panginoong Diyos ay nahiwalay. Ano po, kaya sabi, kunting ano lang po ay yung ang ginawa po ng Panginoon para po tayo magkaroon po muli ng relasyon sa Kanya ay binigay niya yung Kanyang sa isang anak, ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ano po, yung Kanyang buhay ay binayad para sa atin, para po tayo ay muli magkaroon ng yung buhay na walang hanggan. Sinasabi, ano, pag tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Pero ito po yung account na kung saan ay talagang nakita po kasi ni Eva. Actually, si Eva po ang kausap ng serpent dito. Ano po, nasabi nga dito ay talagang tinukso ng ahas. Ano, tinukso po ng kaaway or ni Satanas sa pamamagitan ng pagkakatawan ng serpent o ng ahas si Eva para lamang mahulog sa kanyang bitag. Ano po, para lamang magkasala or mapalayo din sa presensya ng Diyos. So ito po yung simula na kung saan yung humankind ay nahiwalay sa piling ng Diyos. Ano po. So kung babasahin po natin ang kabuuan or even yung chapter 1, chapter 2 ng Genesis, ang sarap po ng buhay ng unang tao na po kung saan ay provided ng Panginoon ang lahat, pero dahil sa pagkakasala po nila ay sila po ay pinaalis doon sa ginawa na garden or yung Garden of Eden. At of course may consequences ang pagkakamali. Even po sa panahon po natin may mga consequences pag tayo po ay nagkakamali. Ano po, maliit na bagay o malaking bagay, mayroon mga consequences ang mga pagkakamali po natin. Ano po. So ngayon pong umaga, pag-usapan po natin is about yung desire ng puso at yung desire ng mata natin. Ano po, dalawang bagay na hopefully po ay makita po natin yung sarili natin. Kumusta po ang ating yung desire ng puso natin, yung desire of our heart. Ano po. At of course, yung palagi natin mga nakikita yung desire ng ating mga mata. Ano po. So sa verse 5, ito po yung sinasabi na unang kasinungalingan ni Satan sa pamamagitan ng serpent na binato kay Eva. Sabi nga po dito, "For God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil." Po. So ito po yung unang kasinungalingan na binato na kaaway or ni Satan kay Eva, ano po, or sa babaeng create ng Diyos. Po, sabi po nga na ito yung lie na nadideceive hanggang sa panahon natin ngayon. Marami po ang nadideceive or nalilinlang sa sa word ng sinabi nga dito na sabi po dito, "You will be like God." Po, knowing good and evil. Ito po yung isa sa mga hanggang sa panahon po natin ngayon ay maraming nalilinlang dahil sa word na ito. Po, na you will be like God. Po, na
yung desire po ng puso natin na sabi nga ay ako na lang, akong bahala ng sarili ko. Kaya ko sarili ko. Ano po? Dahil sabi nga dito, dahil yung kasinungalingan na binato ay you will be like God. Po, na maano po natin, makikita po natin dito na pag ikaw yung Diyos ng sarili mo, magagawa mo ang lahat. Ano po? Pero dahil po sa mga word na yon, isa po yon sa mga bitag ng kaaway para po tayo ay mapalayo sa Diyos. Ano po? So, desire ng puso natin. Ano po ba yung desire ng puso natin sa panahon natin ngayon? Gusto mo ba na ikaw lang ang masunod sa sarili mo, sa buhay mo? Or tinitingnan natin ang Diyos ang dapat masunod sa buhay natin? Ano po? So, sa bawat or sa lahat ng ating tagapakinig, nawa po, i-examine po natin ang puso natin. Ano ba yung gusto ng puso natin? Ano ba yung desire ng puso natin sa panahon natin ngayon? Ano po? Kumusta po ang inaano natin? Kumbaga sabi nga, inaasam natin. Ano po? Nawa po ay makita pa rin natin na ito po yung pagkakamali ni Eva at Adan. Ano po? Na natukso doon sa word that you will be like God. Hindi po tayo magiging sabi nga kahit maliit na Diyos. Ano po? Hindi po tayo maaano na magiging may kapangyarihan din, kundi talagang na-deceive lang. Ano po? So hopefully po ay sa panahon po natin makita na po natin ang kasinungalingan ng kaaway sa atin na dapat tayo ang masunod sa sarili natin, kundi dapat yung puso natin, yung desire ng puso natin ay ang masunod ay ang Diyos. Ano po, yung kalooban ng Diyos ang masunod natin. So hopefully sa pagpapatuloy po natin, makita natin na ito po yung bitag ng kaaway din sa atin. Sama po ay matuto na tayo doon sa mga kasinungalingan na naririnig natin or even sa kasinungalingan na nabasa natin na sinabi ng kaaway kay Eva that you will be like God. Pag sinunod mo yung sarili mo, pag sinunod mo yung gusto ng kaaway, pag sinunod mo yung desire ng puso mo din, kundi dapat ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Ano ba yung gusto ng Diyos sa atin? Hopefully po ay maging aware po tayo na dapat ang sabi nga po, ang kalooban ng Diyos ang masunod sa buhay natin. Hindi po kung kaninong kalooban, kundi kalooban po ng ating Panginoon. And of course, sabi po nga, ang kaaway, hindi po siya nagpapadala ng sabi nga, ng mga magiging natin, parang roaring lion. Minsan, napakaganda ng pinapakita sa atin. Sa puso natin, kaya nilalagay sa desire ng puso natin yung magandang bagay. Pero minsan yung desire ng puso natin, ito na po pala yung nagiging dahilan kung paano tayo mapalayo sa Diyos. So kagaya po kay Eva at kay Adan, ito po yung ginamit ni Satan para ma-deceive po yung lie that you will be like God if you eat that fruit. Yung pangako, yung sinabi ng Diyos na bawat kainin. Sana po ay nagigets natin yung gustong sabihin dito sa verse 5 na to na sinabi nga po dito, your eyes will be open knowing good and evil and you will be like God. So, kumusta po tayo? Kumusta po yung puso natin? Kumusta po yung desire ng heart natin? Sino po ba ang nauuna sa desire ng puso natin? Desire po ba ng pansarili natin? Yung sarili pa rin po ba natin ang nasusunod o yung kalooban po ng ating Panginoon? So, and sa second point po natin is yung desire ng mga mata natin. Tandaan po natin dito sa verse 6, ay po dito, so when the woman saw that the tree was good for food and that it was delight to the eyes and the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit. Ito po ay talagang may ginawa na rin yung babae. Yung si Eva. So kanina desire. Ngayon nung tininan niya yung forbidden fruit na sinasabi po dito
sa account ng pagkakasala ng tao. Ano po, tiningnan niya and ano po yung kanyang inisip. Kaya po dito, again, that tree was to be desired and to make one wise. Ano po, it was delight to his eyes. Ano po, parang ang sarap kainin yung prutas na yun or yung isang bagay, yung isang prutas na yun nandoon, yung forbidden prutas, pinagbabawal ng Panginoon. Ano po? So, yung desire ng puso niya ay nagbunga na dahil yung tiningnan niya yung isang bagay. Ano po? Yung desire ng kanyang mata. So, ito po yung isang avenue na ginagamit ng kaaway sa atin sa panahon po natin. Even hanggang sa panahon po natin. Ano po? Na maraming pinapakita sa atin na mga bagay-bagay. Ano po, pinapakita po sa atin na sabi nga mga bagay na yan ay dapat mapa sa atin. Ano po, dapat magkaroon ako niyan, dapat magkaroon ako ng kung ano-ano. Ano po, pero ito po ay isa rin avenue ng kaaway para po tayo mapalayo ulit sa Panginoon Diyos. Ano po, dahil sa ating pagtingin sa mga bagay-bagay na ay dinidesign na natin na magkaroon tayo, yun pala ay napapalayo na tayo sa Panginoon. Dahil nga po, kagaya ng nangyari dito sa binasa po natin, tiningnan ni Eva, ng babae, yung prutas at ang nabanggit nga po dito, and that it was a delight to the eyes. Ano po, parang na-please yung kanyang mata. At ano po yung kanyang ginawa? Pumitas, kumain, at binigay din doon sa kanyang kasama. Ano po, kay Adan. So, kumusta po tayo? Ano po ba yung palagi natin ini-aim sa buhay natin? Ano ba yung tinitingnan natin palagi? Yun po bang tinitingnan natin palagi ay nakaka-glorify pa rin sa Panginoon? Or yun na yung dahilan kung paano tayo napapalayo sa Panginoon? Ano po? So, ingatan po natin. Ingatan po natin yung nagiging desire din ng mata natin. Nagiging desire ng puso natin. Ingatan po natin yung palagi natin tinitingnan ng mga bagay-bagay. Kasi nga, even doon po sa Ten Commandments, nabanggit po doon, yung coveting, ano po, yung pagnanasa na magkaroon ng mga bagay-bagay. Ano po, isa sa mga commandments, yung sa last na sa 10 utos. Ano po. So, hindi lamang po mga pagkukubet ng, sabi nga po doon, yung asawa, yung mga servant o kung ano man, but yung pag-desire ng mga bagay-bagay. Ano po, minsan, yun na po yung nagiging dahilan para po tayo mapalayo sa Diyos. So, yung pagkukubet can include na magkaroon tayo ng desire na magkaroon tayo ng maraming tao, maraming possession, maraming kung ano pang mga status sa buhay. Ano po, yung sabi nga, yung talagang matinding pagnanasa na magkaroon ng mga bagay. Ano po, pero sabi nga, yung desire ay hindi masama. Ano po, pero kung nagiging dahilan na po ito ng pagkalayo natin sa Panginoon, yun na po nagiging masama, nagiging kasalanan sa mata ng Diyos. Ano po, again, Satan uses yung lust of the eye, ano po, yung pagnanasa ng mata natin as yung avenue para sa temptation. Doon po nahulog si Eva nung tiningnan niya yung prutas, yung forbidden fruit. At nung tiningnan niya ay nakita niya, sabi nga, pleasing to the eye, yung kanyang nakita. At nung makita niya po na talagang siguro, sabi nga, ang sarap at parang ang anong kainin, pero pinagbawal ng Diyos, ano po yung ginawa niya? Pumitas, kumain. Po, sometimes ganun din po tayo. Ano po? Alam po natin na bawal, alam po natin na sabi nga ay hindi natin dapat gawin, pero pag tinitingnan natin dahil sa sarili natin nakaisipan, dahil sa sarili nating desire, sa puso, sa sarili natin, ano po, nakikita natin na parang desirable na kumuha kahit hindi naman talaga para sa atin. Ano po, yung desire ng mata natin, yung lust of the eyes natin, ano po, dahil sa pagnanasa ng mata natin ay nahuhulog na tayo sa pagkakasala. Remember
that even si Jesus Christ ay rinik din ni Satan nung dinala niya doon sa sabi nga sa wilderness. Dinala po ni Satan si Jesus Christ nung nandun po siya sa fasting, nagpi-pray at pinakita ni Satan yung kingdom and even yung splendor ng kaharian. Sabi nga anong sinabi po doon sa Matthew chapter 4 verse 8 na sinabi talaga Satan showed yung visual, he showed yung kingdom of the world and the splendor, yung kaharian na nasa mundo. At sinabi nga po, mapapasayo yan kung sasamba ka lang sa akin. Yung trick na ginamit ni Satan kay Eva, pinakita ni Satan kay Eva kung gaano kasarap, gaano magkaroon ng sabi nga yung desire doon sa pinakitang prutas. Ganon din yung pinakita niya doon sa ating Panginoong Jesucristo. Pero as we all know, hindi naman talaga hindi po bumigay ang Panginoong Jesus para sa trick ni Satan, kundi kumbaga talagang may sagot ang Panginoong Jesucristo. So again, kumusta po tayo? Kumusta po yung ating mga desire? So, yung dalawang bagay lamang po yung ating pag-uusapan or ating sa umaga ito. So, kumusta po yung desire ng buhay natin, yung puso natin? Hopefully po ay naka-inline sa design sa kalooban ng Diyos sa atin ang nasa puso po natin. Yung design na ini-aim po natin, hopefully and prayerfully, sa lahat ng ating tagapakinig ay naka-inline, nakatuon sa kalooban ng Diyos yung ating minimithi sa puso natin. And of course, yung desire ng mata natin. Kumusta po? Ano po ba yung mga palagi natin tinitingnan? Ano po ba yung palagi natin ini-aim na nakikita natin? So hopefully, yung mata natin ma-build ng kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kasi sabi nga yung mata natin ay window ng ating buhay. Pag ano yung nakikita natin, magpa-process yung isip natin. At kung ano man yung gusto natin dahil sa nakita natin, nagdi-desire na pala tayo, nagnanasa na pala tayo, naggusto mong magkaroon ng ganong mga bagay o kung ano man. Sometimes the desire ng puso, desire na tinitingnan natin through our eyes, ayun pala yung nagiging kadahilanan para po tayo ay mapalayo sa Diyos. So, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, hopefully, i-inline po natin. I-ask po natin ang banal na spirito na i-check yung heart natin, i-check yung balagi natin na dinidesire. Na sana ay nakatuon sa kalooban ng Diyos para po hindi po tayo mapalayo sa presensya ng Panginoon. Kagaya po nung nangyari doon sa binasa po natin. Yung pagtingin ni Eva doon sa forbidden fruit, yung pinagbabawal na prutas kainin. As she looked, nakita niya it is pleasing. Sometimes yung nakikita natin na pleasing sa ating mata, it is yung reason kung bakit tayo napapalayo at kung paano tayo napapalayo sa ating Panginoong Diyos. So, hopefully, sa lahat po ng ating tagapakinig at sa makakapakinig pa, ay ma-inline po natin yung kalooban ng Diyos at yung kalooban natin, yung desire po natin ay ma-inline sa kalooban ng Diyos. Maitama po natin hanggat sabi nga, hindi pa huli para itama yung kalooban natin sa kalooban ng Diyos. So, dalawang bagay lang po para at least ma-check natin yung buhay natin para po tayo po ay maging fruitful yung buhay natin. Hindi lamang po ito sa kung kanino, kundi ito po ay para sa lahat yung pangungusap natin. So, hopefully na unawaan po natin sa tulong ng Banal na Espiritu
yung desire ng buhay natin, yung desire yung palagi natin nakikita ay ma-inline natin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpupuri ng papasalamat. Dakila ka, Ama. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos, muli. At patuloy, Panginoon God, na mahayag ka, Panginoon God, sa buhay ng bawat isa nakapakinig, Panginoon God. At patuloy po, O Diyos, na tinataas sa inyo, Panginoon, nawa sa siyasat namin ng aming mga puso. Siyasat namin sa mga desire namin, sa mga mithiin namin, Panginoon God. Lord, nawa po, Panginoon, ito'y i-inline namin, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon God. Lord, tulungan mo po, Panginoon, ng bawat isa na tunay nga na magkaroon ng yung desire ng kalooban mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, muli patuloy na palakasin, Panginoon God, ang bawat isa, Panginoon. Hindi lamang sa physical na pangangatawan, lalo na, Panginoon, sa kanilang mga spiritual na buhay, Panginoon, yung mga bagay na inaasam ng kanilang buhay, Panginoon God, ay may inline yung sa kalooban mo. At ito yung masunod, Panginoon, Lord God, yung kalooban mo, ang masunod sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, muli po salamat sa iyong salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, dakila ka, at patuloy mo lamang rini-remind ang bawat isa, Panginoon God, kung paano at kung ano yung ginagamit ng kaaway, kung paano mapalayo sa iyong presensya. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. At patuloy po, O Diyos, na magpalain ang radio station na to, ang radio program na to, Panginoon. Salamat po sa iyong patuloy na ginagamit, Panginoon, na nagbabahagi ng salita, Panginoon. At salamat din po, O Diyos, sa lahat ng umupo dito, Panginoon. Muli po, O Diyos, pagpalain, Panginoon God, ang radio station na to, Panginoon. Ginagamit mo, Panginoon God, ang patuloy, Panginoon God, na pagpalain para sa iyong kadakilaan, sa iyong kaluwalhatian. Salamat po, Ama, muli sa buong maghapon. Magpahayag ka at patuloy ka maluhati, madakila. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya, Panginoon, at pag-iingat, Panginoon, Lugad, ang nais ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, patuloy kang mapurihan, mapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen, amen. So, salamat po sa bawat isa na ating nakasama sa umagang ito. So, susunod na po ang programang Kakampi News Network. So, sa mapagpalang umaga po sa lahat.